Paano magpalit ng clutch lining sa ating mga motor? So ngayon araw mga bro ay meron dumayo dito sa atin, magpapapalit po ito ng clutch lining ng kanyang motor. Bali mga bro, ang gagawin natin ay isang Kawasaki NS150. Pero ito po ay nakakonvert sa clutch housing or sa dito yung cover ng clutch mga bro, nakakonvert po ito sa NS160. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon po siyang oil cooler. So ang gagawin nyo mga bro, tanggalin nyo po yung kicker. Tapos itong 8mm dito sa gilid, tatanggalin nyo lang po yan. So ang mahalaga mga bro, dapat meron kayong mga tools. Kasi kapag wala po kayong tools, kahit alam nyo po yung gagawin nyo, hindi nyo rin magagawa yan. Kasi nga, wala naman kayong tools. Kaya dapat meron kayong tools. Ito pala mga bro, isang oil cooler yung dito, yung hose. Kailangan nyo po itong tanggalin kasi meron po dyan na isang 8mm na nakatago. Kasi kapag hindi nyo tinanggal yan, hindi nyo rin makakalas yung yung isang 8mm. Kaya kailangan matanggal nyo po yan. Kung meron po kayong ganitong klaseng motor, pag-aralan nyo po kung paano magpalit ng clutch lining. Dahil kapag sa shop nyo po ito dinala, minsan ang single lang iba 500, minsan 700. Maswerte na po kayo kung meron kayo makikitang shop na ang single ay 350 pesos lang. Sa totoo lang mga bro, napakadali lang po gawin ito or napakadali lang po magpalit ng clutch lining. So ang tanong, bakit ba tayo nagpapalit ng clutch lining? So tandaan nyo mga bro, ang clutch lining natin ay ang trabaho po niyan is i-transfer po yung power na galing sa sigunyal papunta sa ating transmission. Kaya dito ang naramdaman ng may-ari, slide na po siya. Kumbaga nire-rev niya, tumataas yung RPM, yung makina nadadagdagan yung RPM niya, pero yung takbo niya hindi na po siya tumatakbo ng matulin. Kumbaga ano na siya, dulas na slide na po siya. Kaya ang reklamo ng may-ari mga bro, matakaw na sagas yung kanyang motor kasi nga ayaw na tumakbo pero yung RPM niya tumataas. So dito mga bro, maglagay pala kayo ng sahuran ng langis dahil kapag kinalas nyo yung clutch side niya, mayroon po dyan tatagas na langis. So patagasin nyo lang po yan lahat. Mas maigi mga bro, ang sinasuggest ko dito, magpalit kayo ng lining kapag magpapalit na kayo ng langis. Kasi kung bagong change oil yung motor nyo, tapos tatanggalin nyo tong clutch side, mga bro, minsan nasasayang yung langis. Kaya ang the best, kung kailan kayo magpapalit ng langis, isabay nyo na lang yung pagpapalit ng lining para pag balik nyo ng lining, panibagong langis din yung gagamitin po natin. Kapag natanggal na yung mga 8mm, ayan, dahan-dahanin nyo lang pong tanggalin. Dito mga bro, meron akong suggestion, kung matatanggal nyo yung dalawang oil cooler, itong dalawang mahaba na yan na galing sa crankcase, mas maigi po yun para hindi ka mahirapan. Sa akin kasi isa na lang tinanggal ko kasi napakatigas mong tanggalin nung isa. Baka kasi mabasag pa naman to. Kaya isa na lang. So kung nakita nyo, nakaangat na naman yun mga bro, dahan-dahanin nyo na lang. Iniingatan ko pa kasi dito mga bro, yung gasket natin. Kapag nagpalit po kayo ng gasket, ayan sinusubukan natin pero napakatigas talaga. Kaya nag-decide ako na bunutin na lang. Ang isa pang i-consider nyo dito mga bro is yung clutch gasket natin. Kapag nagpalit po kayo, mas maiging mayroong kayong reserba or pasiguro na gasket natin kasi kapag butas po yan or nasira, possible na tumagas. Ayan. So bali mga bro, kung nakita nyo, nakalas na po natin yung clutch side nya at good news, hindi nasira yung ating clutch gasket. Dito pala mga bro, bali natanggal yung kicker natin pero napakadali lang po niyan ibalik. So tuturo ko na lang sa inyo mamaya kung paano ibalik yung kicker na natanggal. Kasi meron yan mga brong spring na sinasabit. Kaya yung iba minsan nagkakaproblema yan Tapos meron po yung washer kabilaan. Merong washer dun sa likod, kinukuha natin. Maliit lang po yan. Yan. So, tanggalin nyo yan kasi minsan hindi na po nakakabit yan. Nagkakaroon ng problema. Tanggalin nyo lang yan. Ayan. Tapos sa ibabaw, meron ding washer po yun. Bali, dalawa ang washer. Isa sa may dulo at isa dun sa may mismong nakatakip sa may crankcase natin. Napansin ko pala dito, bali ang nakakabit na dito ay pan TMX na hindi na rin po ito i-stock na clutch lining. So gamit po kayo dito ng Castle wrench. So dito marami nagkakamali. Ang paluwag po ng Rouser NS150 or 160 is pa clockwise. Normally 'di ba, ang pahigpit natin pa clockwise. So dito sa Rouser ibahin niyo po dahil ang paluwag niya ay pahigpit dapat sa normal. Kaya marami nasisira. So tatanggalin niyo rin yung 10mm, ayan, para matanggal niyo yung ating clutch spring. Mayroon po itong washer dito sa may castle. Tatandaan nyo lang mga bro yung mga ginagawa nyo para pagbalik hindi po kayo mahirapan. Ngayon, kapag natanggal na yung apat na 10mm, ayan, mahihiwalay nyo na po. Ito yung lining, yung clutch plate, yung lining. Alternate lang po ito.
Kaya kung mapapansin nyo, sunog na talaga, halos wala na yung mga liner ng clutch lining. Kaya ang nangyari dito, slide na po talaga siya. Tama yung sabi ng may-ari na slide na yung lining niya. Isa pa mga bro, mararamdaman nyo po ito kapag kinikikir nyo, lusot na siya. Siyempre, check nyo rin yung, yung clutch housing, baka may alog na. Isa rin po sa dahilan yung bakit kumakalampag or tunog helicopter yung ating mga motor. Ang gagawin natin dito mga bro, bago natin isalpak yung lining, i-assemble nyo na yung kicker kasi minsan mahirap po ito ikabit kapag nakasalpak na yung clutch housing or lining, sa kanyo lang ikakabit yung kicker, mahihirapan po kayo. Kaya unahin na po natin itong ikabit. So dito naman medyo malinis naman yung makina ni Brad o yung may-ari ng motor. Indication na malinis si bro sa motor or maalaga po siya sa langis. Ang gawin nyo lang dito mga bro, isasabit nyo lang, ayan medyo matigas lang po dito pero gagamit tayo dito ng gagamitin natin yung kicker niya para hindi po tayo nahihirapan. Ayan ayan, isasabit nyo lang yung lagayan ng spring dyan. Medyo matigas lang pero kaya naman. Tsatsagaan nyo lang mga bro. Ayan ganun lang. Tapos itatry nyo kung bumabalik. Dahil kung naisabit nyo man yan na hindi bumabalik ang kicker, ay problema po yan. Uulitin nyo lang. At tatanggalin nyo ulit yan para i-check yung kicker. Ito naman po yung gagamitin natin na bagong clutch lining. So pan-TMX din po ang gagamitin natin dahil pasok naman po dito yung pan-TMX. So bali sinausaw na natin sa langis. Kung mapapansin nyo, binasa ko na mga bro para malubricate na po ng ayos yung ating clutch lining. Siyempre, dahil hindi naman masyadong madumi yung ating clutch hub, ayan. So, punas-punas lang. Ganun lang po yung pagkakabit, lining, una, plate, tapos lining ulit, tapos plate. Ngayon, meron po itong palatandaan, yung matalim sa clutch plate natin, nakaharap po yan sa inyo, nakaharap po palabas, hindi siya paloob. So, alternate lang po ang kabit nito. Ayun, kaya kinakapa ko. Kung mapapansin nyo, kinakapa ko yung clutch plate natin dahil tinitingnan ko yung matalim. So, kapag naikabit nyo na lahat dyan, syempre, punas-punasan nyo lang yung mga dumi. Ikakabit nyo lang, ganyan. Ilalapat nyo lang yan. Ito, mali po yan. Dapat, lapat na lapat yan. Ayun, dapat ganun siya kalapat. Alright? So, napakadali lang nito mga bro. Basic na basic lang po ito. Kung pag-aaralan nyo, makakatipid kayo sa labor kapag marunong kayo magpalit ng clutch lining. Pwede nyo pong pagsama-samahin ikabit, pwede naman kagaya ng ginawa ko na inuna ko na yung clutch housing natin or yung clutch basket, meron po yung washer, ayan. Baka makalimutan nyo yung washer, tapos ito lang, sasalpak nyo lang, ikuti-kuti nyo lang hanggang sa pumasok. Pero yung isang choice nito mga bro, pwede nyo po itong pagsama-samahin na. Pwede naman po yun. Itong ginawa ko kasi parang isa-isa. Yung washer, wag niyo pong kakalimutan. Tapos yung higpit nito, sabi ko nga sa inyo, pakaliwa or counterclockwise po ang higpit nito. Baliktad siya sa nakasanayan natin. Naalala ko dati nung unang gawa ko ng Roser 135, nasira ko yung mga bro. Nasira ko yung sigunyal kasi pinipilit ko siyang buksan yung pala pahigpit. Kaya sa katagalan mga bro, natutunan ko na lang din. So yung Kawasaki pala ay yung paluwag nito pahigpit. Yung pahigpit naman paluwag. Ayun ganun lang mga bro. Ikutin nyo. Meron din tayong mga tutorial mga bro kung paano tatanggalin tong castle kung wala kayong mga power tools na ginagamit. Yung clutch spring, ibalik na natin. 4 na piraso po yan. Okay lang yan magkabali-baliktad. Wala po yan tamang lagay. Yung sa kanan mapunta sa kaliwa or mabaliktad man, wala pong problema. Ang mahalaga dito ay may kabit nyo ng maayos. Ipakapit nyo muna bago nyo barilin. Tapos yung baril nyo i-adjust nyo sa mahina dahil alloy lang po ito, baka mabasag or baka masira yung pinagkakabitan niyan mga bro. Nangyayari po kasi yan kapag malakas yung baril nyo. Kaya ang diskarte dyan, ayan kaunti-unti lang ang baril. Sa baba, sa taas, sa gilid, ganun lang po ang ganun lang ang diskarte dito. Ngayon, kapag mahigpit na yung 4 na 10mm, i-double check natin to, ayun ihigpitan ulit natin yung castle. Mabuti na yung sigurado. Tapos punas-punasan yung mga bro. Ayan, ganun lang. Di ba? Napakadali. Napakalibre na kayo sa labor. Ang totoo, napakadali lang talaga gawin ito mga bro basta meron kayong tools. Siyempre, yung clutch release bearing, ayan, kailangan mayroon po yan. Baka makakalimutan nyo. Ayan. Ito naman bearing na ito mga bro ay bihira po ito masira. Yung clutch release bearing. So, medyo malinis yung makina na may-ari. Nakakatuwa naman.
Tapos yung ilalim niyan mga bro sa may clutch tooser, titingnan nyo yun kasi minsan nahuhulog. Alright, so kapag ka okay na, napalitan nyo na, pwede na natin ibalik yung tinanggal natin na clutch cover. Para masubukan na natin to. So, shoutout pala sa may-ari. Bro, maraming salamat sa tiwala. Dito mo pa sa akin itong dinala. So, marami naman na shop na nadaanan pero dito pa talaga dinala. Ayun, oh. So, ganun lang mga bro. Napaka-basic lang, di ba? So, basta sabi ko nga sa inyo, basta meron kayong tools, napakadali lang po gawin ito. Ngayon, yung tornilyo nito, kung ayaw nyo magkabali-baliktad, lagyan nyo ng palatandaan. Pero, kung magtatanong kayo, pare-pares lang po ang size ng tornilyo nito. Kaya wala pong problema kung magkabali-baliktad. Tapos, higpitan po natin lahat. Ngayon, ang higpit nito, alternate mga bro, hindi nyo rin siya pwedeng higpitan ng tuloy-tuloy kasi minsan, dyan nalulustrid or dyan po nasisira yung ating mga tornilyo. Yung dalawang 8mm sa taas mga bro, hinuli na natin yan dahil dyan po nakasabit yung holder ng ating clutch cable. Ayan. Okay? So, ganun lang mga bro. Napaka-basic lang ng ginawa natin ngayon. So, baka magtanong kayo, magkano yung labor natin? So, ang singil ko lang dito mga bro ay 350 lang po ang singil natin dito. Murang-mura lang, 'di ba? Kasi dito sa NS, hindi nyo na kailangan tanggalin pa yung tambutso, yung apakan. Kumbaga, napaka-friendly niya. Napaka-accessible niyang gawin. Ayan, oh. Tapos na. Ngayon, ibabalik na lang po natin yung itong hose. Banjo bolt po ito, ah. Meron po itong washer. Baka makalimutan nyo. Ayan, oh. Igpitan lang natin. Ayan. Gamit kayo ng alin na maganda. Huwag kayong gumamit ng pangit na alin kasi mga bro, baka mabilog or mabusalsal. Magkaroon pa kayo ng problema dyan. So, tamang higpit lang at ayun, tamang punas-punas lang. Then, tapos na. So, paano ba yan mga bro? Sana nakatulong po sa inyo yung basic na tutorial natin ngayon. So, nakadab tayo ngayon mga bro dahil nung ginagawa natin to, merong nagpapatugtog. Bawal po sa YouTube yung mga ganyan na mga music. Marami na po tayong copyright. Baka ma-delete yung YouTube channel natin. Kaya nakadab lang po muna tayo ngayon. Baka meron pa kayo mga bro gustong itanong or i-request. I-comment nyo na lang dyan dahil ngayon ay gagawa tayo ng mga step by step tutorial para naman papasalamat ko sa inyo mga bro dahil ilang subscriber na pala tayo, hindi ko napapansin. So, magkakalahating milyon na pala tayo. So, hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.